Hello po, ako po si Missionary Yun Eson. Nandito po ako pang share paano gamitin ng Daily Bible Cutie Book. So, ito po na unang part, introduction. Ano po bang Biblia? Ito po na ang kwento ng Diyos. Sino ang Diyos, anong ginawa niya, ano mang layunin niya. Yung buong Biblia na nagtuturo sa atin yung tungkol sa Diyos. Kaya siya po ay main character. Kahit meron naman yung mga tao, main character ay ating Diyos. Kaya kung basahin namin yung Biblia, yung focus namin ay doon sa ating Diyos. Yung Daily Bible Cutie ay maganda po kasi yung pangnininilay ay namapokus sa ating Diyos at saka yung kanyang kaharian. Kasi yung Biblia ay tungkol sa ating Diyos. Amen po. So, and then, yung sa 6 ng taon, pwede na kami nang ma-finish yung 66 books. At saka ito po para sa lahat ng generation. Pwede po kayo nang gamitin ito para sa Sunday School, mula sa Sunday School hanggang sa seniors, kung kaya nila basahin ng Biblia. Okay po? And then next, bakit buong Biblia? Yung lumang tipang, bagong tipang, lahat 66 books mula Genesis hanggang Revelation. Pero bakit basahin ng yung buong Biblia? Okay? Kasi kung basahin ninyo yung lahat, alam ninyo sino ang Diyos, anong ginawa niya, anong layunin niya, anong plano niya. Alam namin. Meron naman nakuha tungkol sa itong questions. Kaya dapat basahin po ng buong Biblia. So pagkatapos ng basahin ng Biblia, alam namin sino ang Diyos. Anong ginawa niya para sa atin, para sa lahat ng mundo. At saka alam namin anong plano niya, anong layunin niya. Kaya yung itong understanding ay maganda upang baguhin ng ating buhay. Yung meron nang mabaguhin sa ating buhay, sa ating salita, sa ating isip, sa ating gawa. Yun ay transformation. Sa pamamagitan ng transformation namin, nakikita yung mga tao makapangyarihan ng Diyos. Kasi baguhin siya ng yung ating buhay. Kaya yung ating transformation namang paraan ng glorifying God. Kaya basahin natin Biblia para sa ating transformation at saka yung kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ng process ng pangnininilay. Una, preparing. Pangalawa, praying. Pangatlo, reading. Pang-apat, discovering. Pang-limang, apply. Panghuli ay pray. Yung prepare, ibig sabihin, nang decide na kayo kung kailan or kung saan. So, decide na kayo yung mga cutie time, yung mga lugar also. Yung pray, hiningin ninyo God's revelation upang naintindihan ng kanyang salita. Okay po? Siya po ang author ng Biblia. Kaya dapat pray sa kanya upang naintindihan ng Biblia. Pangatlo, basahin ng Biblia ilang beses? 3 beses. Ito po, pwede kayo basahin ng Biblia sa mata nyo, mga boses nyo, pwede kayo namang highlight din. Pero yung ito, para sa ating understanding. So, basahin ninyo ng teksto hanggang naintindihan ninyo yung lahat. Okay po? Yung mga discovering. Anong ibig sabihin ng discovering? Ito po na hanapin ninyo ng mensahe ng Diyos sa teksto nyo. Ano ang pinakang mensahe ng Diyos sa teksto ninyo? That is the discovering. And the next ay pagsasagawa. Yung pagsasagawa ay dapat focus sa ating Diyos. So, anong gusto niya natin nang gawin? That is our application. And then yung prayer ay para sa ating buhay na pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita. Okay po, so ito po ng process ng pangnininilay. Preparing, pray, reading, discovering, applying, and praying. So dito po dapat focus sa ating Diyos. Okay po, upang nakuha na yung mensahe ng Diyos. Okay? So meditating God's words. Ano nga ito? Ito po ng meditating God. So yung sa pagsasagawa ninyo, meron po ng 2 question. Sino ang Diyos? Ano ang sagot ninyo tungkol sa itong question?
Kuha ninyo yung sagot sa teksto nyo. Hindi lamang sa ating isip. Anong lesson nang natuturo ng Diyos sa atin? Yung itong sagot also, meron lamang sa teksto nyo. So, hanapin ninyo ng mga sagot tungkol sa itong dalawang question. Sino ang Diyos? Anong lesson nang natuturo naman siya sa atin? And then yung apply po yung mga sagot sa ating buhay. Yun ay tamang pagsasagawa. Okay po? So gawin natin yung itong QT para sa ating knowledge. At saka meron ng transformation sa ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Thank you very much. See you next time.